Tiyang Hera, bakit po siya nandito? Takot na tanong ni Elaine nang makita niya si Roger na nakaupo sa hindi kalakihang sofa. Hello Elaine, kamusta ka na? Ang ganda mo talagang babae, kaya't hindi ako nagkamali na binili ka kay Hera. Ang lalaki nang sumagot. Agad kinilabutan si Elaine dahil sa tingin pa lang ng lalaki ay nahihintatakutan na siya. Wala ka nang magagawa kung hindi ang sundin ang gusto ko, Elaine. Nang makabayad ka naman sa pagpapakain ko sa'yo at sa pagpapatira ko dito sa bahay namin ng anak ko. Tiyang, maawa naman po kayo sa akin. Ayoko pong magpakasal sa kanya. Magtatrabaho po ako para may maibigay ako sa'yo na pera. Basta wag mo lang akong ipakasal sa kanya. Pagmamakaawa ni Elaine sa tiyahin, pero wala talagang awa ang tiyahin sa kanya. Oh, papaano Hera? Aalis na ako. At dahil nakuha mo ng bayad niya, ay dadalhin ko na siya sa bahay, okay? Ikaw nang bahala sa kanya, Roger. At salamat sa pera. Nakangiting sabi ng ginang. Pasayahin mo si Roger para maging buhay prinsesa ka sa bahay niya. At wag mo kong kakalimutan kapag maganda na ang buhay mo. Bulong ng ginang sa tenga ni Elaine. Tuluyan ang umiyak ang dalaga habang lumalayo sa ginang. Huwag ka nang mag-inarte. Sige na, labas na. Pagtataboy ni Hera sa kanyang pamangkin. Ayaw man niyang sumunod dito ay wala siyang magagawa. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Sisiguraduhin ko na magiging maayos ang buhay mo kasama ako. Tahimik lamang si Elaine na nakikinig sa lalaking nagsasalita. Patuloy pa rin na pumapatak ang mga luha niya habang nasa labas ang kanyang tingin. Pagdating nila sa malaking bahay ay kaagad na pinagbuksan sa Elaine ni Roger ng pinto para makalabas siya. Welcome home, Elaine. Simula ngayon ay ituring mo na bahay ang bahay na ito dahil dito ka natitira. Kasama kami. Agad na palingon si Elaine sa lalaki, pero ang lalaki ngumiti lang ng matamis sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi ako masamang tao at ang anak ko. Basta't sumunod ka lamang sa gusto ko. Sisiguraduhin ko sa iyo na magiging maayos ang buhay mo. Makahulog ang sabi ni Roger. Pumasok sila sa loob ng bahay. Kaagad namang binati si Roger na mga katulong. Pero nang madapo ang kanilang tingin kay Elaine, ay nagtataka silang nakatingin sa kanilang amo. Simula ngayon ay magiging amo niyo na rin siya. Lahat ng iuutos niya ay susundin ninyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, sir. Sabay-sabay na sagot ng mga katulong. Good. Alika na iha at ituturo ko sa iyo kung saan na magiging kwarto mo. Tahimik na sumunod kay Roger ang dalaga sa magiging silid nito. Nagtataka pa ito kung bakit magkahiwalay sila ng kwarto at kung bakit biglang bumait to sa kanya. Don't worry, hindi tayo magkasama sa iisang kwarto. Ito ang magiging kwarto mo sa ngayon. Pero pag dumating ng hinihintay ko, pwede ka nang lumipat ng kwarto. Anya nito. Nakahinga naman ng maluwag si Elaine dahil sa sinabi nito. Ipapatawag na lang kita pag kakain na tayo. Sa ngayon ay magpahinga ka na lang muna. Kung gusto mong maligo ay may banyo naman dyan sa loob. Huwag kang mahiyang gumamit dahil kung anong meron sa bahay na to ay sa'yo na rin. Napabuntong hininga si Elaine na pumasok sa loob ng kwarto niya. Nasa pinto lang kasi si Roger habang kinakausap siya. Nakaupo sa kama habang nakayuko si Elaine. Gusto niyang umiyak pero walang luha ang umaagos sa mga mata niya. Gusto niyang ibalik ang dati. Yung buhay pa ang mga magulang niya pero hindi na pwede. Lahat ng meron siya noon ay kinuha na ng tiyahin niya at ng anak nito. Pati mga magaganda niyang gamit ay kinuha ng pinsan niya. Pag perang pag-uusapan, masayang kausap ang tiyahin ni Elaine. Pero pag hindi tungkol sa perang pag-uusapan nila, ay hindi ito makakausap ng matino. Ma'am Elaine, nakahanda na po ang hapunan. Tawag sa kanya ng katulong mula sa labas ng kanyang kwarto. Binuksan ni Elaine ang pinto at sumunod sa katulong. Hindi niya pa alam ang pasikot-sikot sa bahay na yon, kaya't kailangan niya munang sumunod sa katulong. Pagdating nila sa dining area, ay hindi niya naiwasang mamangha sa ganda ng dining area. Ang linis din ito at
Halos mamahalin na mga gamit na nakikita niya. Maupo ka na, iha. Itinuro ni Roger ang upuan sa tapat niya, kaya doon na siya umupo. Kumain ka ng marami dahil para sa iyo ang lahat ng pagkain na yan. Tukoy niya sa mga pagkain na nasa mesa. Dalawa lang po ba tayong kakain? Hindi na niya mapigilan pa na magtanong. Tayo lang dalawa, iha, kaya sige na, kumain ka na. Nagsimula nang kumain si Roger, pero si Elaine ay nakatulala lang. May problema ba, iha? Agad na nabalik sa ulirat si Elaine nang magsalita ang matanda. Bakit mo po ako binili kay Tiang Hera? Ibinaba ni Roger ang hawak niyang kutsara at hinarap ang dalaga. Dahil naaawa na ako sa iyo, iha. Nakita ko kung papaano kang saktan ng tiyahin mo, kaya ako ginawa yon. Pero imposibleng wala kang interes kung bakit mo ginawa yon. Ang alam ko lahat ng tulong ng mayayaman ay may kapalit. Napangiti si Roger habang nakatingin sa dalaga. Hindi niya alam na may pagkamatalino pala ito. Anong grade ang natapos mo, iha? Sandaling natigilan si Elaine sa tanong ng matanda sa kanya. Nang makabawi ay kaagad niya itong sinagot. Hanggang high school lang po ang tinapos ko eh. Hindi na ako nakapag-college dahil hindi na ako pinapaaral ng tiyahin ko. Mahina pero ramdam ni Roger ang panghihinayang sa boses ng dalaga. Tapusin mo ng pagkain mo at sa sala na natin ipagpatuloy ang pag-uusap natin. Kaagad na tinapos ni Elaine ang pagkain niya at nauna nang lumabas ng dining matapos magpaalam sa matanda. Sa Amerika naman ay galit na pinagtatatapon ni Daniel ang lahat ng mahawakan niya. Tumawag kasi ang daddy niya sa kanya at sinabing umuwi na ng Pilipinas para hawakan ang kanilang negosyo at kapag hindi siya umuwi, ay ibibigay umano niya ito sa babaeng kinakasama nito ngayon. Damn you, old man! Kung kailan ka pa tumanda sa kakapanaghahanap ng ipakapalit kay mami? How dare you! Pagsisisihan ng babae mo kung bakit siya pumatol sa'yo. Ipapakita ko sa kanya kung gaano kahayop si Daniel Baltasar. Galit niyang sabi habang nakakuyom ang kamao. Ilang araw lang ang lumipas ay dumating na sa airport si Daniel. Ang personal driver naman nila ang sumundo sa kanya. Kamusta sa bahay? Tanong niya sa kanilang driver. Okay lang po, sir. Nabalitaan ko na may dinala na babae si daddy sa bahay namin. Nagsama na ba sila? Ay nako, hindi ko po alam, sir, kung natutulog ba sila sa iisang kwarto. Ang alam ko lang palagi silang magkasama, lalo na sa kumpanya. Lihim na naikuyom ni Daniel ang kamao niya dahil sa narinig. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay kaagad na sinalubong siya ng kanyang ama. Mabuti naman at pinaunlakan mo ko sa gusto ko, iyo. Hindi ako umuwi para sa'yo at sa kumpanya mo. Umuwi ako para sa babaeng pinalit mo sa nanay ko. Daniel, yung bunganga mo. Kahit kailan hindi ko pinalitan ng iyong ina. Really, Dad? And what do you think you're doing now? Tumaas na ang boses ni Daniel dahil sa galit. Mula sa hagdan ay dinig ni Elaine ang dalawang boses na nagkakasagutan. Sa sinabi pa lang nito ay alam na niyang ang anak ni Roger ang dumating. Alam na niya at nakita na niya sa picture ang anak nito. At alam na rin niya ang balak ni Roger na ipakasal siya sa anak nito, kapalit ng malaking halaga. Pero kailangan niyang ilihim kay Daniel ang lahat. Kailangang manatiling lihim kung anong totoong relasyon nila. Gusto kasi ng ama ni Daniel na ma-inlove muna si Daniel sa dalaga bago niya ipakasal ang dalawa. Dad, siya na ba yung sinasabi mo sa akin na anak mo? Sabay na napalingon si Daniel at Roger sa may hagdan. Oo, siya si Daniel, ang kaisa-isa kong anak. Anya ng matanda. Gwapo siya pero hindi ko gustong ugali niya. Parang manya kung makatingin sa akin. Sigurado ka ba na safe ako sa kanya? Pinasadahan pa siya ng tingin ni Daniel mula ulo hanggang paa. So, ikaw pala ang mistress ng daddy ko. It's good. Ang galing niya talagang pumili. Magkano bang kailangan mong pera sa kanya? Dodoblihin ko. Layuan mo lang, matandang yan. Galit na ani ni Daniel. Daniel! May pagbabantang sita ng kanyang ama sa kanya. Why? Totoo naman ang sinasabi ko, hindi ba?
Ang mga babaeng katulad niya, pera lang ang habos isang katulad mo. Kaya't bakit pa ako magtataka kung pumayag siyang makipag-live-in sa'yo? Isang malakas na sampal kagad ang dumapo sa mukha ni Daniel at hindi niya inaasahan yon. Nanlilisik ang mga mata niyang nakatingin kay Elaine pero parang wala lang sa dalaga ang natingnan siya nito ng masama. Wala kang karapatan na husgahan ako dahil hindi mo ako kilala. Kung ang ibang babae pera lang ang habos sa inyong mayayaman, pues ako ibahin mo ko. Gusto mo bang ipakain ko pa sa iyo yung pera mo? Galit na ani ni Elaine sa binata. Saka siya umalis sa harapan nito at bumalik sa kwarto niya. Napabuntong hininga naman si Roger at disappointed na nakatingin sa anak niya. Hindi ka namin pinalaki para man lamang sa kapwa mo at mang insulto. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yung ugali mo. Malayong malayo ka sa ugali ng iyong ina. Sinamaan ng tingin ni Daniel ang kanyang ama pero hindi nagpatinag ang matanda. Gusto kong hawakan mo ang kumpanya sa ayaw at sa gusto mo. Matanda na ako, Daniel, at gusto ko nang magpahinga. Kaya ikaw na ang papalit sa akin bilang CEO. Naikuyom ni Daniel ang kamao niya. Gusto niyang manapak ng tao. Kung hindi pa niya amang kaharap siguro inasuntok na niya ito. Maghanda ka na at bukas ikaw na ang uupo bilang CEO. Seryosong sabi ng kanyang ama bago siya nitong talikuran. Nasipa na lang ni Daniel ang sofa dahil sa kanyang galit. Si Elaine naman sa kanyang kwarto ay nangihinang napaupo siya sa kanyang kama. Buti na lang at nakayanan pa niya ang pangangatog ng tuhod niya kanina. Halos tumalo na ang puso niya dahil sa kaba. Dahil para siyang lalapain ng lalaki sa sama ng tingin nito sa kanya. Napaigtad sa gulat si Elaine nang may kumatok sa kwarto niya. Kung hindi pa nagsalita ang nasa labas ay hindi niya ito pagbubuksan. Kamusta ang pakiramdam mo? Alam kong natakot ka kanina kay Daniel, pero wag ka sanang sumuko. Alam kong mapapasunod mo siya at mababagong paniniwala niya. Hindi ko alam sir kung hanggang kailan ko siya tatagalan. Nakakatakot ang anak mo at para niya akong kakainin ng buhay. Masasanay ka rin sa kanya, iha. Lalo lamang siyang magagalit pag nalaman niya na ako ang sekretarya niya. Wala siyang magagawa, iha. Ako ang may gusto nito. Kaya sana wag kang sumuko hanggang sa lumambot siya. Pakikiusap ng ama ni Daniel sa kanya. Hindi naman sana itong plano niya. Pero sa ipinapakita ng anak niya ay nag-iba ang kanyang plano. Alam niyang kaya ni Elaine ang ipapagawa niya. Kaya malaki ang tiwala niya rito. Kinabukasan, maagang nag-ayos si Elaine. Sasama kasi siya sa kumpanya dahil ipapakilala na si Daniel. Laban ka lang, Elaine. Kailangan matapos mong trabaho mo para makapag-aral ka at matapos mong gusto mong kurso. Kaya mo yan, hindi ba? Pagkausap niya sa kanyang sarili habang nakatingin sa salamin. Pagbaba ni Elaine ay nando na sa baba si Daniel at ang ama nito. Good morning, Dad. Humalik si Elaine sa pisngi ni Roger bago siya umupo. Kung maglalandian kayo, wag rito sa hapag. Doon kayo sa kwarto nyo. Malamig na sabi ni Daniel. Hindi paglalandi ang tawag dyan, kung hindi paggalang. Nakangiting sabi ni Elaine habang matamis na ngumiti kay Daniel. Kahit ang totoo, ay nangangatog na naman ang tuhod niya dahil sa kaba. Kumain na tayo. Hindi pinansin ni Roger ang sinabi ng anak niya. At hindi itinama ang maling akala nito sa kanilang dalawa ng dalaga. Totoong anak na ang turing niya sa dalaga. Hindi lang dahil gusto niya ang dalaga para sa anak niya, kung hindi dahil wala rin siyang anak na babae. Nag-iisa lang kasi sa Daniel na anak nila ng namayapang asawa niya. Kaya't mas gusto niyang tawagin siyang daddy ng dalaga kesa mag-sir ito sa kanya. Matapos nilang kumain ay nauna nang umalis si Daniel. Habang nakasunod naman sa kanya si Roger at Elaine na nasa iisang kotse. Kaya mo bang pagsabayin ng trabaho at pag-aaral mo, iha? Hindi ka ba mahihirapan? Basag ni Roger sa katahimikan nila ng dalaga. Para po sa pangarap ko, Dad, kakayanin ko. Saka magkaiba naman ang araw ko sa trabaho at sa pag-aaral ko Kaya tingin ko naman po'y magiging maayos din ang lahat. Bilib na talaga ako sa determinasyon mo, iha. Hindi talaga ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Nakangiting ani ng matanda. Tumango si Elaine dito bilang pasasalamat.
Nang dahil kasi sa matanday nagkaroon siya ng pag-asa para matupad ang pangarap niya. Kaya't malaki ang pasasalamat niya na binili siya nito mula sa kanyang tiyahin. Pagdating nila sa kumpanya ay maingay na bulungan ng sumalubong sa kanila. Pero nang makita sila ng mga ito ay agad silang natahimik. Maliban lang sa sekretarya ni Roger na siyang bumati sa kanya. "Sir, nakahanda na pong lahat. Ikaw na lang po ang kulang." "Okay, ikaw nang bahalang mag-discuss ulit kay Elaine sa dapat niyang gawin." "Copy po, sir." Yumuko muna ang sekretarya ni Roger at saka siya umalis. "Alam mo na bang ugali ng anak ni Sir Roger? Naku, kung hindi pa ihanda mo ang sarili mo ha? Dahil hindi lang masungit yun. Ayaw din nun ng tamad at kukupad-kupad kung magtrabaho." Anya pa ni Jenny kay Elaine. "Ganun ba? Nakakatakot ba talaga siya? Bakit? Nakasama mo na ba siya noon sa trabaho?" "Ay oo, kaya ikaw palagi ka mag-iingat ha. Dahil pag nagkamali ka, baka mapatalsik ka ng maaga sa trabaho mo." "Salamat." Nakangiting pasasalamat ni Elaine kay Jenny. Walang nakakaalam na sa bahay ng mga amo nila siya nakatira. Tanging silang tatlo lamang nakakaalam noon. Matapos ang meeting ay kaagad nang dumiretso si Daniel sa opisina ng kanyang ama. Nagtataka pa siya kung bakit nasa loob nun si Elaine. "What are you doing here?" Sandaling natigilan si Elaine pero nang makabawi ay ngumiti siya ng matamis sa lalaki at nilabanan ng nakakalunod na tingin nito. "Dito ako nagtatrabaho kaya natural lang siguro na nandito ako sa loob." Nakangiti niyang sabi. "At sinong nagsabi sa'yo na pwede kang magtrabaho dito sa loob? Kung gusto mo magtrabaho, doon ka sa labas. Dahil walang karapatan ng katulad mo na magtrabaho rito." "Well, wala ka nang magagawa. Dahil simula ngayon ako nang makakasama mo buong maghapon. Maliban na lang kung wala akong pasok dito. Pero don't worry, hindi ako makakasagabal sa trabaho mo." "No way!" "Yes, sa ayaw at sa gusto mo makakasama mo ako dito bilang sekretarya mo. Pero pagdating ng Biyernes ay hindi mo ako makikita rito. Kaya mag-umpisa na tayo?" "Hindi tayo mag-uumpisa hanggat nandito ka sa loob." Hindi pinansin ni Elaine ang sinabi ni Daniel. Nagsimula na siya magtrabaho pero nagulat siya nang malakas na sinuntok ni Daniel ang mesa niya. Mabuti na lang at naagapan niya ang kanyang laptop kaya hindi ito nahulog. "Kung gusto mong magwala, wag dito please," may diing sabi ni Elaine. "Wow! Impressive! At kinakarir mo na talagang pagiging asawa ng ama ko. Pues pagsisisihan mo kung bakit ka pumatol sa kanya." "Bakit? Gusto mo bang ikaw ang patulan ko?" Nakangising sabi ng dalaga. Kahit ang totoo ay gusto na lang niyang lamunin siya ng lupa. Nangangatog na ang tuhod niya pero ayaw niyang ipahalata kay Daniel na natatakot na siya rito. Napapikit si Elaine ng akmang sasaktan siya ni Daniel. Agad na natigilan ng binata na nakatingin sa dalaga na hindi niya alam na naitaas na pala niya ang kanyang kamay. Hindi siya pikunin pero pagdating sa dalaga, mabilis lang siyang napipikon. Nagdaan lamang ilang minuto ay wala pang lumapat na kamay sa mukha ni Elaine, kaya dahan-dahan siyang nagmulat. Nang magsikip ang dibdib niya ay mabilis niyang hinagilap ang bag niya at kinuha ang kanyang gamot. Mabuti na lang at may natira pa ron na isang peraso. Hindi kita ni Daniel ang ginawa ng dalaga dahil nakatalikod to sa kanya. Nakahinga naman ng maluwag si Elaine nang umepekto ng gamot. Natapos ang buong maghapon ni Elaine at tahimik lang sila sa loob ng opisina ni Daniel. Mabuti na lang at tumawag ang magiging biyenan niya kuno. Alam naman niyang suntok sa buwan ang gusto ng matanda. Pero pinagbigyan lang niya ito dahil malaki ang utang na loob niya rito. "Dad, napatawag ka. Kamusta ang trabaho mo?" Napabuntong hininga si Elaine saka nilingon si Daniel na nasa labas ng building ang tingin. "Okay lang ako, huwag ka mag-alala." "Sinaktan ka ba niya?" Napapikit si Elaine at gusto nilang niyang maiyak. Mahihimigan sa boses ng matanda ang pag-aalala. "Salamat sa pag-aalala, Dad." Tuluyan nang bumagsak ang mga luha niya nang kaagad naman niyang pinahid. Bigla niya kasing naalala ang kanyang ama't ina. Kung buhay lamang sanang mga ito siguradong hindi ganun ang magiging buhay niya. "Magiging okay din ang lahat, Iha. Pangakong hindi kita pababayaan." Pangako ng matanda kay Elaine. "Salamat po.
Kinuha na niya ang kanyang bag at lumabas na siya ng opisina. Sasakay na sana si Elaine sa sasakyan nang may biglang tumawag sa kanya. Elaine? Ikaw nga! Sabi ko na nga ba't ikaw yan eh? Anong ginagawa mo rito? Hindi ka pa ba nakontento na binenta mo ko sa malaking halaga? Para pagkapirahan. Ngayon nandito ka na naman? Aba, mayabang ka na ngayon ha? Porket asawa ka na ng isang mayaman. Tandaan mong hindi ka yumaman kung hindi dahil sa akin. Sumbat nito sa kanya. Tiyanghera, please. Nakikiusap ako. Ayoko ng gulo. Isa pa bayad na ako, di ba? Kinuha mo na nga eh. Ano pa bang gusto mo? Hindi ako naghahanap ng gulo. Ikaw lang itong naghahanap ng gulo. Umalis na po kayo kung ayaw niyong ipakaladkad ko kayo sa mga gwardya. Bigla namang kinabahan si Hera. At kaagad na umalis nang makitang may mga matang nakatingin sa kanya. Sinong babaeng yun? Hindi agad nakagalaw si Elaine nang marinig ang boses sa likuran niya. It's none of your business. Mabilis na sumakay si Elaine sa sasakyan pero hinarang ni Daniel ang kamay nito sa pinto ng kotse kaya't hindi na ituloy ni Elaine ang akmang pagsarado nito. Ano bang problema mo ha? Wala ako sa mood makipag-away sa'yo. Umalis ka na. Nag-igting ang panga ni Daniel nang sarhan siya ni Elaine ng pinto. Muntik pang maipit ang daliri niya kung hindi niya kagad kinuhang kamay sa may pintuan. Damn you woman! Galit na sinipa niya ang gulong ng kanyang kotse dahil sa inis. Nang sumakay na siya sa kotse, hindi na muna siya umuwi. Dumiretso siya sa bar kung saan ay pagmamay-ari ng kanyang kaibigan. Hey! Long time no see ah. Akala ko ba hindi ka na uuwi? Nakipagmanhag siya rito bago sila tumuloy sa VIP room. Kararating mo lang pero mukhang miserable ka na. What happened? Kwento mo naman sa akin, baka may maitulong ako sa'yo. Nag-asawa na si Daddy at kaidaran lang natin ang asawa niya. What? Kailan pa? Ba't hindi ko alam? Inisang tungga ni Daniel ang hawak niyang wine at ang kaibigan niya ay nakatulala lang sa kanya. Mukhang malaki nga ang problema mo. Alam kong pera lang ni Daddy ang habol niya kaya kailangan mapalayas ko na siya sa bahay bago pa siya magtagumpay. Eh anong gagawin mo? Baka magalit ang Daddy mo sa'yo niyan. I don't care. Basta gusto kong palayasin siya ni Daddy. Kaya may naisip na akong paraan para mawala siya sa buhay naming mag-ama. Sigurado ka ba dyan? Akong kinakabahan sa'yo eh. I'm okay bro. Gusto kong pagsisihan ng babaeng yan kung bakit pumatol siya sa Daddy ko. Bahala ka. Basta hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo ah. Uminom na lang din si Pablo hanggang sa nagpaalam na si Daniel na uuwi na siya. Sigurado ka bang kaya mo pang mag-drive? Kung hindi, ihahatid na lang kita. It's okay, kaya ko pang mag-drive. I have to go. Kumaway lang si Pablo saka siya bumalik sa loob ng makalayo na ang kaibigan niya. Samantalang sa malaking bahay ay hindi pa rin nakakatulog si Elaine. Panay lang ang ikot niya sa kanyang kama. Hindi niya maintindihan kung bakit siya kinakabahan o baka ninenervyos lang siya dahil sa kakainom niya ng kape. Dahil hindi makatulog ay bumangon na lang si Elaine at pumasok sa banyo. Nagpasya siyang maligo na lang muna. Nang makalabas siya sa banyo ay nagulat siya na may biglang humila sa kanya. Sino ka? Bitawan mo ko! Nagulat si Elaine nang lumapat ang labi ng lalaki sa kanya. Mabilis niyang tinuhod ang lalaki at kinapa ang switch ng ilaw. Nang makapa niya ito ay nakahinga siya ng maluwag. You stupid! Pagbabayaran mo itong ginawa mo sa akin. Nanlaki ang mata ni Elaine nang makilala ang lalaki. Tumakbo siya papuntang pinto pero nahila pa rin siya ng lalaki. After you did to me, akala mo ba hahayaan na lang kitang makalabas? Inihagis ni Daniel ang dalaga sa kama. Kaya't napasubsob doon ang mukha ni Elaine. Mabuti na lang at malambot ang kama. Hindi pa man siya nakakabangon ay pumaibabaw na sa kanya si Daniel. Bitawan mo ko! Ano ba? Takot na sabi ni Elaine pero ngumisi lang ang lalaki. Pagsisisihan mo kung bakit ka pumatol sa ama ko. Mabilis na sinunggaban ni Daniel ang halikang labi ng dalaga. Pero kinagat ni Elaine ang labi niya. What the heck? Pagmumura ng binata ng kagatin ni Elaine ang labi niya. Bakit hindi mo ba gusto ang halik ko? Mas masarap bang humalik ang daddy ko ha? Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Daniel. Kaya't nag-igting ang panga ng binata. Malakas na hinila niya ang dalaga at kinuyumos ng halik ang labi nito.
Pilit na nanlalaban si Elaine pero mas malakas si Daniel. Walang ingat na pinunit nitong damit ng dalaga, kaya't napasigaw sa takot si Elaine. Matapos ang kininay, saka pa lamang natauhan si Daniel sa ginawa niya. Nakasiksik sa sulok ng kama si Elaine habang yakap ang sariling tuhod na nanginginig. Huwag kang lumapit sa akin. Takot na ani nito habang nagsisibagsakan ng mga luha niya. Sorry. Yun lamang ang tanging lumabas sa bibig ng binata bago siya nito iniwan. Nang makalabas sa kwarto niya si Daniel ay humagulgol si Elaine. Nanginginig ang katawan niya dahil sa galit niya kay Daniel. Gusto niya itong saktan dahil sa ginawa sa kanya pero wala siyang lakas. Habang sa kwarto ni Daniel ay dumugo na ang kamao niya sa kakasuntok niya sa simento. Nadala lang siya sa galit niya sa dalaga, kaya niya nagawa yon. Pero hindi niya akalain na berihin pa ang babae. Hindi niya lubos maisip na hindi ito ginalaw ng kanyang ama, kahit pa maganda ito. Kinabukasan ay nagkakagulo sa bahay nila Daniel dahil nawawala si Elaine. Pati si Roger ay nag-aalala din dahil sa biglaang pagkawala ng dalaga. What happened? Bakit kayo nagkakagulo? Nagtatakang tanong ni Daniel nang magising siya. Senyorito, nawawala po si Ma'am Elaine eh. Kanina pa po namin siya hinahanap. Ani ng katulong. Baka nandyan lang yan sa likod. Kala ko naman kung anong pinagkakaguluhan nyo. Bumalik na si Daniel sa kwarto niya at natulog ulit. Sa kinaroroonan ni Elaine ay malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Matapos ma-withdraw ang pera na ibinigay ni Roger sa kanya ay nagpa siya na siyang magpakalayo-layo. Ayaw niya nang makita pa si Daniel, lalo na ang ama nito. Hindi niya lubos maisip na kayang gawin yun ni Daniel sa kanya. Lumipas pang mga araw at mga buwan. Mapait na ngumiti si Elaine habang hinahaplos ang malaki na niyang tiyan. Nagbungang ginawa ni Daniel sa kanya pero hindi niya kayang ipakuha ang pinagbubuntis niya. Ella May, may dala akong gulay para sa'yo. Mabuti ito para sa ipinagbubuntis mo. Nakangiting sabi ni Carol, ang bago niyang kaibigan sa lugar na pinuntahan niya. Naku, nag-abala ka pa. Pasensya ka na ha, pati tuloy ikaw ay napeperwisyo na. Nahihiya niyang sabi sa bagong kaibigan. Ano ka ba? Sino pa bang magtutulungan kung hindi tayo lang na magkakapit bahay? Sige na, ipasok mo na yan nang makaluto ka na. Saka dito ako matutulog sa'yo. Sinabihan ko na rin siya mama. Payag na siya. Kawawa ka naman wala kang kasama rito. Oo nga Nag-wanted na nga rin ako ng helper pero wala pa rin nag-a-apply. Hayaan mo na. Ako na munang katulong mo ngayon. Sigurado ka ba? Baka may iba ka pang gagawin. Ano ka ba? Wala na. Kaya sige na. Mabuti na lang at mabait ang tumulong kay Elaine sa terminal ng bus. At niyaya siya ng mga ito na sa kanilang probinsya na lang muna, doon sa bahay ng tiyahin ni Carol. Sa Maynila naman ay hindi pa rin nagkausap ng matino si Roger at Daniel. Ang binata kasi ang sinisisi ni Roger sa pagkawala ni Elaine, na hanggang sa mga araw na yun ay wala pa rin silang balita sa dalaga. Babe? Nagulat si Daniel nang mabiglang tumili na pumasok sa opisina niya. Pagkaangat niya ng tingin ay ang nakangiting si Jessie ang bumungad sa kanya. Hey, hindi ka ba masaya na makita ako? Tila nagtatampong sabi nito. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong sa dalaga. Siyempre, sinundan kita. Matagal na tayong hiwalay, Jessie. Kaya huwag ka nang umasa na babalik pang dating tayo. Babe naman, sabi ko naman sa iyo na hindi kita susukuan. At lahat ay gagawin ko. Bumalik ka lang sa akin. Masasaktan ka lang, Jessie, pwede ba? So what? Handa akong magtiis para sa'yo. Para bumalik lang ang dating pagtingin mo sa akin. Ikaw ang bahala. Basta wala na akong obligasyon sa'yo. Thank you, babe. Hinayaan lang ni Daniel na yakapin siya ng dalaga at halikan sa labi niya. Pero kahit na anong gawin nito ay wala na talaga siyang kakaibang nararamdaman sa halik nito. Hindi katulad ng dati. Nang maramdaman na hindi gumaganti si Daniel sa halik niya, ay nahihiyang lumayo si Jessie sa binata. Pero masaya siya dahil kahit papano ay hinayaan na siya ng binata na mapalapit siyang muli rito. Nang malaman ni Roger na nandito na sa bansa ang dating nobya ng anak,
ay kaagad niya itong kinausap. Tito, huwag ka naman pong magbiro ng ganyan. Mahal ko pong anak mo at gagawin kong lahat bumalik lang ang dating pagmamahal niya sa akin. May babae na akong napili para sa kanya, iha. At ayokong ikaw ang sisira sa plano ko. Ano pong ibig mong sabihin? Layuan mong anak ko kung ayaw mong bawiin ko ang pera ko sa pamilya mo. Wag mo naman po silang idamay rito. Talagang idadamay ko sila kung hindi ka lalayo kay Daniel. Kaya kung ako sa'yo mag-isip ka na. Dahil hindi ko hahayaan na magtagumpay ka sa plano mo. Ano po bang ibig mong sabihin? Kinakabahang tanong ni Jessie kay Roger. Kilala kita, Jessie. Alam kong binebenta mong sarili mo sa mga foreigner. Kapalit ng malaking halaga. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung ano't sino ka ba talaga? Hindi po. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang po ang lahat ng yan. Takot na ani ng dalaga pero ngumisi lang si Roger. Gusto mo ba ng ebidensya? Nakangising sabi ni Roger. Umiling-iling si Jessie at namutla ng ilapag ng Ginoo ang hawak nitong mga larawan. Tatapatin na kita. Hindi isang bayaran lang ang gusto ko para sa anak ko. Gusto ko ay yung matino at hindi yung kung sino-sino lang na lalaki ang gumagamit. Tuluyan ang nalaglag ang mga luha ni Jessie sa harapan ng Ginoo. Mahal ko po si Daniel, kaya nga ako nagbago dahil sa kanya. Umiiyak na sabi ni Jessie. Sana'y inisip mo yan noon bago ka gumawa ng hakbang na alam mong ikakasira mo. Salamat sa pagpapaunlak sa imbitasyon ko at aasahan ko na hindi ka na muli pang magpapakita sa anak ko. Kalapit nang hindi ko pagbunyag kung ano man ang totoo sa pagkatao mo. Naaawa si Roger sa dalaga. Pero hindi niya gusto ang paglapit nitong muli sa kanyang anak. Si Elaine lamang ang gusto niya para kay Daniel at wala nang iba pa. Ang bilis ng araw, ano? Malapit ka ng mga anak at 2 bata pa. O kamusta ang pakiramdam ng may 2 bata sa tiyan? Hindi ka ba nahihirapan? Tanong ni Carol kay Elaine nang puntahan niya ito sa kanyang bahay. Medyo mahirap nga eh. Hindi birong magdadalang tao ka ng 2. Sobrang laki ng tiyan ko. Buti sana kung malaki kong babae eh. Kaso hindi. Kita ko nga rin eh. Ano, naghahanap ka pa ba ng katulong? Meron kasi akong kilala na naghahanap ng mapagtatrabahuhan. Ganun ba? Kakilala mo ba siya? Oo, at huwag ka mag-alala, mapagkakatiwalaan yun at mabait. Salamat. Pwede mo na siyang paumpesahin ngayon. Okay, sige, tatawagan ko siya para makapunta na siya rito. Tumangulang si Elaine at nagpasalamat sa kaibigan niya. Walang alam ang pamilya ni Carol at si Carol kung sino ba talaga si Elaine. Itinago niya kasi ang totoong pangalan niya sa mga ito para pag hinanap siya ni Daniel at Roger ay hindi siya madaling mahahanap. After 6 years. Dapat masaya ka na dahil wala na siya sa buhay ninyo. Bakit ngayon pinapahanap mo na naman siya? Bro, ilang taon na siyang wala. Ano pa bang habol mo sa kanya? Hindi ka pa ba kontento na pinagsamantalahan mo siya noon? Kaya't pinapahanap mo na naman siya ngayon? Yun na nga eh. 6 years na siyang nawala sa buhay namin. Pero hanggang ngayon hindi ko pa rin siya mahanap. Gumastos na ako ng malaki pero hanggang ngayon wala pa ring balita kung nasan siya. Bakit? Nagsisisi ka na ba sa ginawa mo noon? Hindi ko na maibabalik pa ang dati. Gusto kong makita siya dahil sa gusto ni Dading pagsisihan ko rin ang ginawa ko noon sa kanya. Kaya't gusto kong makita siya para humingi sa kanya ng sorry. Nagkibit-balikat na lang si Pablo at sinuportahan na lang ang kaibigan sa gusto nitong gawin. Mama, ang ganda ko po, diba? Nag-flip hair pa si Arya habang nakatingin sa salamin. Of course baby, maganda ka. Syempre naman, mana ka kay mama eh. Kinurot ni Elaine ang pisi ng anak niya dahil sobrang cute nito. Morena si Arya. Namana nito ang balat niya pati ang mukha niya. Kilay, kahit nga ang mga mata nito ay sa kanya. Kabaliktaran naman kay Andrew. Halos namana rin ito ang kulay ng ama niya. Sobrang puti rin ito na akala mo'y isang binalatang itlog. Kung titignan ng dalawa ay para silang hindi magkapatid. I'm done, Mama. Nakangiting nilingon ni Elaine ang anak niyang lalaki. Sa edad na 5 ay para na itong matanda kung mag-isip at kumilos. Kabaliktaran kay Aryan na isip bata pa rin.
Sa kanilang dalaway si Andrew ang panganay dahil itong unang lumabas, kaya kuya ang tawag ni Arya sa kanya. "You're so handsome, kuya," puri ni Arya kay Andrew. "You too, baby, you're so beautiful," balik na puri niya sa kanyang kapatid. Napangiti si Elaine nang mamulang pisngi ng anak niyang babae. Sobrang sweet ng dalawa. Overprotective din si Andrew sa kambal niya. "Okay, since tapos naman na kayong dalawa, alis na tayo. At anong paalala ni Mama?" "Huwag pong makikipag-usap sa strangers," sabay na sagot ng dalawa niyang anak sa kanya. "Very good. So, let's go?" Magkasabay na bumaba ng hagdan ng dalawa. Magsisimba sila dahil matagal-tagal na rin siyang hindi nakakapagsimba. Kababalik lang din nila sa Maynila dahil doon na siya naka-assign, kaya't wala siyang choice kung hindi ang lumipat doon. Ayaw naman niyang maiwan sa Nueva Ecija ang mga anak niya. "Wow! Ang laki po ng church nila dito, Mama," manghang sabi ni Arya samantalang si Andrew ay tahimik lang na nagmamasid sa paligid. "Yes, baby, kaya behave ka lang ha." "Opo, Ma." Matapos silang magsimbay na masyal muna sila. Maaga pa naman kaya naisipan ni Elaine na ipasyal muna ang mga anak niya. "Mama, bili tayo ng ice cream." "Okay, pero hindi pwede na marami ang kainin nyo. Baka sumakit ang tiyan nyo." "Opo," si Arya nang sumagot. "Okay, sige, maupo lang kayo rito at wag na wag kayong aalis." Tumango lang dalawang bata kaya pinuntahan na ni Elaine ang nagtitinda ng ice cream. "Kuya, tignan mo, ang ganda ng balloon." Sabay takbo ni Arya kaya agad napasunod si Andrew sa kapatid niya. "Hey, sabi ni Mama dito tayo. Huwag tayong aalis dun sa kinauupuan natin." Ang ganda kasi ng balloon, kuya eh. Magpabili tayo kay Mama niyan." Dahil nasa balloon ang tingin ni Arya at Andrew ay nakabangga sila ng tao nang hindi sinasadya. "Hala, sorry po Lolo. Nasaktan po ba kayo?" Nag-aalalang tanong ni Arya sa matandang lalaki na nabangga niya. "Sorry po, hindi po sinasadya. Nasa balon po kasi ang tingin ng kapatid ko." Segunda ni Andrew sa kapatid niya. Itinago niya ito sa kanyang likod. Baka kasi mapagalitan to ng matandang lalaki. Hindi nakagalaw ni nakapagsalita si Roger. Parang namagnet ng batang lalaki ang tingin niya. "Lolo, okay lang po ba kayo?" Nag-aalalang tanong ni Andrew nang makitang nakatitig lang sa kanyang matanda. "Anong pangalan mo, apo?" Wala sa sariling tanong niya sa bata. "Andrew po, siya naman po si Arya, kakambal ko." Nagpalit-palitan ng tingin ni Roger sa dalawang bata na nasa harapan niya. Kinakabahan siya habang nakatingin sa dalawa. Ayaw niyang mag-isip ng hindi maganda pero parang may kung ano sa puso niya nang makitang dalawa. Lalo na sa batang lalaki. "Sino ang magulang niyo? Bakit niya kayo iniwan? Baka mawala kayo ah." Wala sa sariling sabi niya sa dalawa. "Mama? Sabi ko sa inyo dun lang kayo sa inuupuan niyo. Bakit kayo nandito? Akala ko nawalahan na kayo." Nag-aalalang sabi ni Elaine sa dalawa. "Sorry po, Mama." "Elaine!" Napaangat ng ulo si Elaine nang may tumawag sa pangalan niya. At para siyang binuhusan ng malamig na yelo ng makilalang matandang kaharap ng mga anak. Hindi niya agad doon napansin kanina dahil sa anak niya ang kanyang atensyon. "Dad? Oh goodness, ikaw nga." "Mama, kilala niyo po si Lolo?" Nanlalaki ang mga mata ni Elaine nang marinig kung anong itinawag ng mga anak niya kay Roger. Pwede ba kitang makausap kahit saglit lang?" Napabuntong hininga si Elaine bago tumango sa matanda. Sa isang private place din nila ni Roger ang mag-iina. "Wow! Ang ganda naman dito! Pwede po ba akong maglaro, Mama?" Tumango si Elaine sa anak niya kaya hinila na ni Arya si Andrew. Papunta doon sa isang layo na sadyang ginawa para sa mga bata. "Kamusta ka na? Apakatagal mong nawala. Hindi ko alam na may asawa ka na pala." Mapait na ngumiti si Elaine sa matanda bago siya nagsalita. "Pasensya na po kayo kung umalis ako nang hindi nagpapaalam sa inyo. Gusto kong malaman kung anong dahilan ng pag-alis mo. Mahabang istorya po eh. Si Daniel ba ang dahilan? Huwag mo na po siyang banggitin sa akin." Sa tuwing maaalala o maririnig lang ni Elaine ang pangalan ng lalaki ay
Bumabalik ang galit at pagkamuhi niya sa lalaki. So tama nga ako. Siya nga ang dahilan ng lahat. Huwag na po natin siyang pag-usapan. Gusto ko ng tahimik na buhay para sa mga anak ko. Napabuntong hininga si Roger. Alam niyang may galit si Elaine sa anak niya. At alam niyang hindi ito magsasalita kaya't hinayaan na lang muna niya ito. Uy, kamusta ka na pala? Mabuti naman po. Lumalaban pa rin ako para sa mga anak ko. Sagot niya sa matanda habang nasa mga anak niya ang kanyang paningin. Si Daniel ba ang ama nila? Hindi na mapigilan pa ni Roger ang magtanong. Hindi na rin napigilan pa ni Elaine na bumuhos sa mga luha niya na kaagad din niyang pinahid. Hindi po si Daniel ang ama nila. Bakit niyo po ba nasabi yan? Dahil sa anak mong lalaki. Kaya't sabihin mo sa akin ang totoo. Siya bang ama ng 2 bata? Tuluyan ang bumuhos sa mga luha ni Elaine. Inabuso niya ako. Binaboy niya ang katawan ko dahil akala niya live-in partner mo ko. Na ako ang pinalit mo sa namayapan niyang ina. Napakasakit. Sobrang sakit ang naramdaman ko. Gusto ko siyang ilibing ng buhay pero hindi ko magawa. Nagbungang ginawa niya at halos mawalan ako ng matinong isip. Kung papaano ko ba sila bubuhayin. Hindi naging madali sa akin ang lahat. Patawad. Hindi ko alam ang ginawa ng anak ko at sana pagbigyan mo naman ako para makasama ang mga apo ko. Lalo pang naiyak si Elaine. Sobrang bait ng matanda sa kanya kaya't malapit ang loob niya rito. Matapos mag-usap na Elaine at ni Roger ay dinala niya sa isang mamahaling restaurant ang mag-iina. Lolo ka po ba talaga namin? Sigurado po ba kayo? Natawa na lang si Roger sa kakulitan ng apo niyang babae. Oo, apo ko kayo. Kaya simula ngayon ay lolo nang itatawag ninyo sa akin. Yehey! May lolo na kami! Matapos nilang kumain ay dinala niya sa mall ang 3 para bilhan ng kung ano-anong gusto ng mga ito. Ngayon lang siya sumaya ng ganoon mula nang mamatay ang kanyang asawa. Kaya't gagawin niyang lahat maging masaya lang ang mga apo niya. Lolo, asan po ang daddy namin? Nagkatinginan muna si Elaine at ang matanda bago nila sinagot ang tanong ni Arya. Busy ang daddy niyo sa malayong lugar kaya't hindi niyo siya nakikita. Ang matanda na ang sumagot. Si Andrew ay nakikinig lamang sa kanyang lolo. Para itong may sariling mundo at wala siyang pakialam kung anong nasa paligid niya. Mula pa kanina'y tahimik na ito na siyang ikinababahala ni Elaine. Matapos ihatid ang mag-inay dumiretso na si Roger sa kanilang bahay. Ayokong may ibang makakaalam sa natuklasan ko ngayon, Junior. Kahit saan ako ay ayokong babanggitin mo sa kanya na si Elaine ang kasama natin buong maghapon. Masusunod po, Sir Roger. Kanina pa kitang hinihintay. May kailangan ka ba? Sabihin mo na nang makapagpahinga na ako. I know nagalit ka pa rin sa akin hanggang ngayon pero isang malakas na suntok ang nagpatigil kay Daniel sa pagsasalita. What the hell are you doing? Matalim na tingin ang ipinukol ni Daniel sa kanyang ama. Dumugo kasi ang labi niya dahil sa lakas ng suntok nito. You hated me because of that girl? How dare you? Galit niyang ani sa kanyang ama. Kung alam ko lang noon pa na kaya mo siyang gawa ng masama, sana hindi na lang kita pinauwi rito sa Pilipinas. Sira ulo ka. Wala akong anak na rapist. Hindi na napigilan pa ni Roger na suntukin ulit ang anak dahil sa kanyang galit. Hindi nakagalaw si Daniel. Ni umilag man lang sa ginawa ng ama niya sa kanya. What do you mean? Na alam mong... Isang malakas na suntok at dumapo sa mukha ni Daniel galing sa kanyang ama. Kaagad na hinila ni Roger ang kwelyo ng anak niya at malakas itong itinulak sa sofa. Alam ko na ang lahat. Alam ko na nilapastangan mo siya at binaboy mo ang katawan ng babaeng gusto ko sanang ipakasal sa iyong hayop ka. Halos lumabas ng ugat sa leeg ni Roger dahil sa kanyang galit kay Daniel. Para namang nabingi si Daniel sa narinig mula sa kanyang ama. Anong pinagsasabi mo? Anong babaeng pakakasalan ko? Si Elaine ang gusto kong babaeng pakakasalan mo. Pero anong ginawa mo? Binaboy mong katawan niya. Buong pagkatao niya ininsulto mo. Anong klase ka bang tao ha? Dahil lang sa mali mong akala ginawa mo yon.
Dahil ayaw mong may kahati sa yaman ko, ganun ba? Hindi na nakapagsalita pa si Daniel dahil sa narinig. Hindi niya lubos maisip na ginawa yun ng kanyang ama para sa kanya. Iniwan ni Daniel ang kanyang ama sa kanilang bahay at pinaharurot ang kanyang sasakyan. Lalo lang siyang nakonsensya na ginawa niya yun sa dalaga. Bakit? Gusto mo ba na ikaw na lang ang magustuhan ko? Well, madali naman akong kausap. Basta kailangan bukas na bukas ay pakasalan mo ko ha. Nakangiting sabi ni Elaine. What the heck? What the heck? Pinaghahampas ni Daniel ang manibela ng sasakyan niya. Nang maalala niya kung papaano ngumiti sa kanya si Elaine noon. Yung ngiti na hanggang sa mga oras na yun ay hindi niya makalimutan. Samantalang sa inuupahan nila Elaine ay tahimik lamang si Andrew na nakatingin sa labas ng bahay. Baby, kanina ka patahimik ka. May problema ba? Malumanay niyang tanong sa kanyang anak. May daddy po pala kami, pero bakit hindi mo po sinasabi? Buong akala ko po wala kaming daddy, kaya hindi kami nagtatanong sa'yo. Naiinggit po ako sa ibang mga bata na may papa. Naiinggit po ako na nilalaro't naghahabulan sila sa kanilang bakuran. Gusto ko sanang magtanong sa'yo pero baka kasi magalit ka. Nakayukong sabi ni Andrew. Parang dinurog ang puso ni Elaine nang makitang tahimik na umiiyak ang anak niya. Kaagad niya itong niyakap ng mahigpit at inalo. Gusto niyang sabihin ditong dahilan kung bakit wala sa kanilang tabi ang kanilang ama. Pero bata pang anak niya. Ayaw niyang magtanim ito ng galit kay Daniel. Kaya't hanggang maaari ay itatago niyang dahilan kung bakit ayaw niyang makasama ang kanilang ama. Ilang araw na ang nagdaan mula nang mag-away si Roger at ang anak niya. Hanggang sa mga oras na yun ay hindi pa rin umuwi ang anak niya sa bahay nila. Nakita na po namin siya, sir. Napabalikwas ng bangon si Daniel nang marinig ang sinabi ng kanyang inutusan para hanapin si Elaine. Give me her address. Ako nang pupunta sa kanya. Copy, sir. Kaagad na kinuha ni Daniel ang jacket niya at mabilis na sumakay siya sa kanyang kotse. Nang maipasa na ng tauhan ng address kung nasaan si Elaine, ay kaagad niyang tinahak ang daan papunta roon. Habang nagkakape si Elaine sa labas ng kanilang tinitirhan na bahay ay bigla nilang may kotse na huminto roon. Ayaw pa sana niya itong pansinin pero nang makilala ang bumaba mula doon ay kaagad na tinambol ng kaba ang dibdib niya. Gusto niyang tumakbo at lumayo sa lalaki pero hindi niya maigalaw ang mga paa niya. Napatitig lang siya sa lalaki na papunta sa kinaroroonan niya. Nag-mature na rin ang mukha nito at lalo pa itong kumisig sa kanyang paningin. Matagal na kitang hinanap pero dito lang pala kita matatagpuan. Seryosong sabi nito kay Elaine. Anong ginagawa mo rito? Rapist! Hindi niya alam kung bakit yun ang lumabas sa bibig niya pero hindi siya nagsisisi na sinabi niya yon. Wala rin siyang makapa na awa para sa lalaki. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa iyo, kaya gusto kong humingi ng kapatawaran. Walang kapatawaran ang ginawa mo, hayop ka! I know, but please kahit isang chance lang. Mapatunayan ko lang na nagsisisi ako sa ginawa ko. Chance? Natawa pa si Elaine habang nakatingin sa lalaki. Sa mga katulad mo, kahit makailang beses ka pang magsisi, hindi mo na maibabalik pang dati. Sinira mo ng tiwala ko sa'yo. Sinira mo ang pagkatao ko. Tapos ngayon hihingi ka ng chance. Alam mo ba yung sinasabi mo? Ang tulad mo hindi dapat binibigyan ng second chance. Galit na sabi ni Elaine. Handa akong gawin ng lahat para lang patawarin mo ko. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mong gawin ko. Gagawin ko para sa'yo. Umalis ka rito at huwag ka na magpapakita pa sa akin. Baka sakaling mapatawad pa kita pag di na kita nakita pang muli. Mama? Sabay na napalingon si Daniel at Elaine sa tumawag sa kanya. Walang anong salitang lumabas sa bibig ni Elaine na kinuha ang anak niya at itinago sa kanyang likuran. Mama? Sino po siya? Nakasilip na tanong ni Arya sa taong kaharap ng kanyang ina. Parang gusto na lang niyang itago habang buhay ang anak niya pag si Daniel ang kaharap niya. Lalo pa siyang kinabahan na makitang papalapit din sa kanila si Andrew habang bitbit ang libro na binili ng lolo niya para sa kanya.
What the hell is this? Naisatinig na sabi ni Daniel habang nakatitig sa batang lalaki na papalapit sa kanila. Sino po siya, Mama? Si Andrew naman ang nagtanong sa kanyang ina habang nakikipagsukatan siya ng tingin sa lalaking kaharap nila. Who are you, mister? Bakit mo kausap ang mama ko? Masamang tingin ang ipinukol ni Andrew kay Daniel. Para namang natauhan ng binata sa tanong ni Andrew sa kanya. Mga anak mo sila? May asawa ka na? Walang asawang mama ko dahil nasa ibang lugar ang papa namin. Napatakip sa kanyang bibig si Arya nang mahina siyang kurutin ng kanyang ina sa kanyang tagiliran. Nasa labas ng bansa ang kanilang ama. Pagsisinungaling ni Elaine. At sa tingin mo ba mapapaniwala mo ko? Alam kong anak ko sila at hindi mo maitatanggi yon. Mga anak, pumasok muna kayo sa loob ng bahay ah. Andrew, dalhin mo yung kapatid mo sa loob. Utos ni Elaine sa anak niya. Mabilis na tumalima ang dalawang anak niya. Nang makapasok ng dalawa sa loob ng bahay ay saka pa lamang hinarap ni Elaine ang binata. Anong gusto mong palabasin? Na anak mo ang dalawa kong anak? Sa tingin mo ba ipapakilala ko sila sa rapist nilang ama? Ano kayang mararamdaman nila kung malaman nila na bunga lang sila sa isang kahayupan at hindi sa pagmamahalan? Naiisip mo ba yon? Alam mo ba kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin noon? Walang kasing sakit, Daniel. Halos ikamatay ko ng sakit na dinulot ng kahayupang ginawa mo. Tapos sasabihin mong anak mo sila? Ang kapal din naman ng mukha mo para sabihin sa akin yan. Galit na ani ni Elaine sa binata. Alam kong malaking kasalanan ko sa'yo at pinagsisisihan ko yon. Pangakong hindi na kita guguluhin. Basta't ipakilala mo lang sa akin ang mga anak ko. Please. No. Nagulat na lang si Elaine nang lumuhod si Daniel sa harapan niya. Mama! Sumigaw si Andrew kaya't natoon sa anak niya ang kanyang tingin. Andrew, ano nangyari? Ba't ka sumisigaw? Si Arya po, nahihirapan ng huminga. Takot na sabi ng bata. Hindi na hinintay pa ni Daniel ang dalaga. Mabilis siyang pumasok sa bahay at hinanap si Arya. Arya! Napasigaw sa gulat si Daniel nang makitang wala nang malay ang anak niya. Mabilis niya itong kinargat dinala sa kotse niya. Nakasunod naman si Andrew at Elaine sa dalawa. Kaagad silang sumakay sa kotse. Mabilis namang pinatakbo ni Daniel ang sasakyan. Baby, hold on please. Please, gumising ka na. Huwag mo naman takutin si mama. Oh, please baby. Umiiyak na sabi ni Elaine. Nang malaman ni Roger na dinala sa ospital ang apo niya ay mabilis din siyang pumunta doon. Naabutan pa niya roon ang kanilang anak na panayang lakad habang hindi mapakali. Kamusta ang apo ko, Iya? Ano nangyari? Bakit bigla na lang siya nawala ng malay? Hindi ko alam, Daddy. Basta pagpasok namin sa bahay ay wala na siyang malay. Naiiyak na sabi ni Elaine. At anong ginagawa ng lalaking yan dito? Galit na sabi ni Roger. Dad, please, wag dito. Nakikiusap na sabi ni Elaine. Napapabuntong hininga na lang si Roger. Kung hindi lang dahil sa apo niya ay siguradong nasuntok na naman niya ang kanyang anak. Paglabas ng doktor ay kaagad nila itong sinalubong at tinanong ang kalagayan ni Arya. Nang sabihin ng doktor ang kalagayan ng bata ay nangihinang napaupo na lang sa upuan si Elaine. Hindi niya lubos maisip na ang anak niyang napakakulit ay may dinadala palang sakit. Mabuti na lang at maaga pa'y nalaman na ito kaagad para kaagad na magamot. Matapos mailipat ng kwarto si Arya ay nagpaalam muna si Roger sa dalaga. Naaalis na lang muna dahil may aasikasuhin lang siya. Isinama niya rin niya si Andrew. Si Daniel naman ay hindi rin umalis sa tabi ng dalaga. Hindi ka pa ba aalis? Napaangat ng tingin si Daniel nang magsalita si Elaine. Hihintayin ko lang na magising ang anak ko. Saka ko aalis. Napabuntong hiningang dalaga. Hinayaan na lang niya si Daniel na manatili sa tabi ni Arya. Nang magising si Arya, si Daniel kaagad ang bumungad sa kanya. Papa? Nangihinang sabi ni Arya. Maluhaluhang ngumiti si Daniel sa anak niya. Kamusta ng pakiramdam mo? Magpagaling ka ha? Pangakong gagawin ni Papa ang lahat para sa inyo ng kapatid mo. Tuluyan ng pumatak ang mga luha ni Daniel
dahil hindi niya kayang makitang nasa ganung kalagayan ng anak niya. Ngayon niya naiintindihan kung anong pakiramdam ng isang magulang sa anak niya. Totoo po talaga kayo. Nakangiting hinaplos ni Daniel ang pisngi ng anak niya. Yes baby, magpagaling ka ha, para makapaglaro na tayo. Opo papa, promise po. Ang akala ni Arya ay nananaginip lang siya kaya ngumiti siya ng malaki sa kanyang ama. Nang pumasok si Elaine galing sa labas ay mabilis niyang nilapitan ng anak at niyakap. Baby, may masakit pa ba sa'yo? Sabihin mo kay mama ha? Wala na po mama, nandito na po si papa mama. Napalingon ng dalaga kay Daniel na tahimik lang na nakikinig sa kanila. Yes baby, kaya magpalakas ka na para makalaro mo ng papa mo. Nakangiti niyang sabi sa anak niya. Wala na siyang magagawa kung hindi ang ipakilala na lang si Daniel sa kambal niya. Opo, magpapagaling po ako mama. Okay sige na, magpahinga ka na muna para hindi ka mapagod. Nandito lang kami ng papa mo, okay? Unti-unting pumikit si Arya. Saka palang pumatak ang mga luha ni Elaine. Sobrang sakit sa kanyang nasa ganung kalagayan ng anak niya. Pero wala siyang magagawa. Papayag akong manatili ka rito pero hindi ibig sabihin nun ay pinapatawad na kita. Mananatili ka lang dito dahil sa mga anak ko. Nakakaunawang tumango si Daniel. Sapat na sa kanya na hinayaan siya ni Elaine na manatili sa tabi ng anak nila. Ilang araw pang nagdaan, lumabas na si Arya ng ospital. Masaya siya at nakasama ng ama niya na hindi lang pala talaga panaginip. Si Andrew naman ay naiiyak din nang malaman na si Daniel pala talaga ang kanilang ama. Walang salita na niyakap niya ang kanyang ama dahil sa saya. Ganoon din si Daniel. Masaya siya at tanggap siya ng mga anak niya. Papa, dito ka rin ba matutulog mamaya? Para may katabi kami ni Kuya sa pagtulog. Agad na nag-iwas ang tingin si Elaine nang tumingin sa kanya si Daniel. Mama! Okay baby pero maliit lang ang kama natin eh. Sa atin lang kasya yon, kaya sa lapag lang si Papa matutulog. Eh di sa lapag nilang din po ako matutulog. Ako rin po. Walang nagawa sa Elaine kung hindi ang pagbigyan ng mga anak niya. Naiinis siya dahil pumapapel ang binata sa mga anak niya. Hindi naman sa ipinagdadamot niya ang kambal pero parang gano'n na nga ang gusto niya. Sumapit na lang ang hating gabi eh, hindi pa rin nakakatulog si Elaine. Panay ang silip niya sa dalawang bata na nakayakap kay Daniel. Hindi kasi siya sanay na wala sa tabi niya ang dalawa. Matulog ka na. Good night. Tumaas ang kilay ni Elaine nang magsalita si Daniel. Ibig sabihin ay gising pa rin pala ito. Nagdalokbong na lamang siya sa kumot at pinilit ang mga mata na makatulog. Kinabukasan ay maagang nagising si Daniel. Tulog pa ang mga anak niya, ganun din si Elaine, kaya't siya nang nagluto ng almusal nila. Nang magising ang tatlo ay langhap nila ang mabangong amoy galing sa kusina. Good morning, Papa! Masiglang bati ni Arya. Ganoon din si Andrew. Dahan-dahan, baby, baka mabinit ka naman yan. Saway niya sa anak nang tumakbo ito papunta sa kinaroroonan niya. Good morning din sa inyo. Isa-isa niyang niyakap ang kambal at pinaupo sa upuan. Maupo ka na rin, Elaine, nang makakain na tayo. Anong iningiti-ngiti mo riyan? Agad na isinarado ni Daniel ang bibig niya nang magsungit ang dalaga sa kanya. Okay, let's eat. Baling niya sa dalawa niyang anak. Si Daniel na ang nagsandok ng pagkain ng mga anak niya. Ganoon din ang ulam. Maganang kumain ng dalawa sa almusal. Ganoon din si Elaine. Hindi niya napansin na naparami ang kain niya. Nasasarapan kasi siya sa pagkain. Lumipas pa ang mga araw. Halos doon na tumira si Daniel sa bahay nila Elaine dahil sa mga anak niya. Ganito ka dapat umupo. Dapat simple pero may dating. Turo ni Daniel sa anak niyang lalaki. Anong ginagawa mo? Ano na naman bang tinuturo mo sa mga anak ko? Sinamaan pa ni Elaine ng tingin ng binata. Tinuturuan lang po niya ako kung papaano umupo ng maayos, Mama. Huwag ka po magalit kay Papa. Lalo lang nainis si Elaine dahil mas kinampihan ng anak niya si Daniel kesa sa kanya. Naiiling na lang si Daniel na nakatingin sa dalaga.
Okay son, mukhang nagsiselos si mama eh. Mamaya na lang ulit tayo. Tumango si Andrew at nagpaalam na sa magulang niya. Nagpapapapel ka na talaga sa mga anak ko, no? Galit na duro ni Elaine sa binata. Mga anak ko rin sila, Elaine. May karapatan din ako sa kanila. Kaya kung magsiselos ka man sa akin, I'm sorry. Gusto ko lang bumawi sa kanila habang nandito pa ako. Agad na tigilan si Elaine sa sinabi ng lalaki. Anong ibig mong sabihin? Nauutal na sabi ng dalaga. Alam kong hindi mo talaga ako mapapatawad. At alam kong napipilitan ka lang din na pakisamahan ako. 1 linggo lang ang hihingiin ko sa'yo. After nun hindi na kita guguluhin. Pero wag kang mag-alala. Susuportahan ko naman ang mga anak ko. Kahit hindi ka na magtrabaho para maalagaan mo lang sila ng mabuti. Ilang taon ko na rin namang iniwan ang kumpanyang pagmamay-ari ko sa ibang bansa. At kailangan na ako ron. Paliwanag ng lalaki. Gumuhit ang kung anong sakit sa dibdib ni Elaine dahil sa narinig. Papaano mo ipapaliwanag sa mga anak mo ang pag-alis mo? Matatalino mga anak natin, lalo na si Andrew. Kaya alam kong maiintindihan niyang sasabihin ko. Papa, aalis ka po? Naiiyak na sabi ni Arya. Nakikinig pala ito sa kanila. Lumuhod si Daniel at pumantay sa anak niya. Dahil kailangan nang bumalik ni Papa sa trabaho, baby. Pero wag kang mag-alala. Everyday ay tatawag si Papa sa inyo. At pwede rin kayong pumunta ron kung gusto nyo. Talaga po? Tumango si Daniel at niyakap ang anak niya. Ganoon din si Andrew. Mamimiss ka po namin, Papa. At mamimiss ko rin kayo mga anak. Nag-iwas ng tingin si Elaine sa mag-ama niya. Dahil naiiyak na rin siya habang nakatingin kay Andrew at Arya na yakap ng kanilang ama. Mabilis na natapos ang 1 linggo. Sa mga araw na kasama ni Daniel ang mag-iina niya ay lalong sumasakit ang dibdib niya. Pero handa siyang gawin ang lahat para sa mga ito. Kaya lalayo muna siya. Wala na akong magagawa pa sa desisyon mo. Pero sana isipin mo mga anak mo. Alam kong mapapatawad ka rin niya. Mabait si Elaine at may busilak na puso. Kaya ako siya gusto para sa iyo. Salamat. Tumalikod na si Daniel sa kanyang ama. Napabuntong hininga naman si Roger na sinundan ang tingin ng anak niya. Mabilis na lumipas ang panahon. 8 taon na ang mga anak ni Daniel. Kada birthday ng kambal niya, kasalukuyan siyang busy sa kanyang opisina. Nang bumukas ang pinto. Daddy! Surprise! Parang namalik mata si Daniel na hindi kumurap na nakatingin sa mga anak niyang nakangiti. Natauhan lang siya nang yakapin siya ng kambal. Is this true? Nandito kayo? Of course, Daddy. Totoo pong nandito kami. Nakangiting sabi ni Arya. How are you, Dad? I'm really good, son. Lalo pat nandito na kayo. Of course. Lolo told us na birthday mo ngayon kaya ka namin sinurprise. Saka palang naalala ni Daniel na birthday pala niya. Nakalimutan na niyang kaarawan niya dahil palagi siyang busy sa trabaho niya. Happy birthday! Parang nakakita ng multo si Daniel nang makitang babaeng kapapasok pa lamang at may dalang cake kasama ang kanyang ama. Ang akala niya kasi ang ama lang niya ang kasama ng kanyang kambal. Happy birthday! Pag-uulit ni Elaine. Oh, bakit parang hindi ka masaya na andito ako? Tumaas ang kilay ni Elaine na ikinatawa ni Daniel. Kinuha niya ang dala nitong cake at ipinatong sa mesa. Sa kanya kinabig ang dalaga at niyakap ng mahigpit. Thank you. I love you. Sagot ni Elaine na nakangiti. Nailayo ni Daniel sa kanyang dalaga at hindi makapaniwalang nakatingin siya rito. Nang tumango si Elaine sa kanya hindi niya na napigilan pang siilin to ng halik na kaagad namang tinugo ng dalaga. Nandito pa kami. Nakangiting sabi ng matanda na ikinahiya ni Elaine. 1 taon nang nagdaan mula nang mapatawad niya si Daniel. 1 taon na rin na nanliligaw si Daniel sa dalaga. At ngayon na sinagot na niya ito ay hindi na niya ito pakakawalan pa. Dahil nasa ibang bansa sila ay doon na rin sila nagpakasal at dahil nandun ang negosyo ni Daniel
ay minabuti na lang doon na lang din tumira dahil wala namang pamilya si Elaine sa Pilipinas na maaari niya pang balikan. Naging masaya ang pagsasama ng dalawa mula nang mapatawad ni Elaine si Daniel. Naging mas makulay ang buhay niya kasama ang kanyang mag-aama. Di, may surprise ako sa'yo. Nakangiting sabi ni Elaine habang nakatingala siya sa kanyang asawa. Really? Ano naman yan, Pumikit ka muna. But why? Basta, pumikit ka na kasi. Pumikit nga si Daniel pero ang isang mata lamang niya. Ang daya mo. Why? Dahil ayaw mong pumikit. Natatawang kinabig ni Daniel ang asawa at siniil to ng halik. Nabitawan ni Elaine ang hawak niyang pregnancy test at sinabayan ang halik ng asawa niya. Ano ba yung gusto mong sabihin? Nakasimangot na kinuha ni Elaine ang nabitawan niyang pregnancy test at ibinigay kay Daniel. Malaki ang ngiting kinabing muli ni Daniel ang asawa at itinuloy ang ginagawa nila kanina. Thank you at hinayaan mo kong maging daddy ulit. Dahil mahal kita. Mahal din kita, Mrs. Baltasar. Wala nang ibang mahihiling pa si Elaine. Dumaan man siya sa malaking pagsubok, nalagpasan naman niya yon sa tulong ng mga taong nasa paligid niya. Isang simpleng buhay lang naman ang pangarap niya noon, na magkaroon ng mababait na mga anak at mapagmahal na ama at asawa. Pero sobra-sobrang ibinigay ng Diyos sa kanya, kaya't malaki ang pasasalamat niya sa Poong May Kapal. Wakas.